everyone, this is Ate Dog London updating in Happy Valley. Balik kami dito ni Mr. Ling. Iba yung hangin niya ngayon, ang lakas. Pati yung lahat ng buhok ko, lumilipad na sa lakas ng hangin. Kanina parang pati yung katawan ko gusto niyang i-push ba sa lakas ng hangin. Parang may bagyo yata. Pero wala pa naman nakalagay sa weather ng Hong Kong. Pero iba yung hangin niya, malakas. Yan, dito ako sa may harap ng Crown Plaza. Nandyan si Miss Ling. Ako'y tapos na. Hindi ko maubos lahat yung crunchy fried noodles with gravy sauce. Wow, ang sarap nito, oh. Hindi ko maubos, kaya yung kalahati ipakain ko kay Miss Ling tonight para hindi na ako magluto. Walang masyadong view dito, no? Kasi mga buildings. McDonald's, medyo nagsawa na ako. So, bumalik ako doon sa kabila. Nag-order ako ng panibago. Yan dyan yung train. Panibago yung crunchy, yung fresh noodle, and then i-fry nila. Tapos may gravy with sliced pork. Ay, ang sarap with a lot of mushroom, different kind of mushroom. Ang sarap niya. Hindi ko maubos kasi ang laki yung plato, yung curve na parang mangkok, parang palayok. Ang dami, hindi ko maubos. Ang sarap niya talaga. Kaya iniwanan ko na si Miss Ling para hindi na ako lalabasan ako sandali ng hapon kasi wala kaming eggs. Importante yung eggs saka bread. Kasi after dinner, naghaharap ng pang tea time si Miss Ling. So, kailangan kong bilhan ng makain ba. Mahangin, sobra. Malakas yung hangin niya. Hindi na ako magla-live kasi bitin na yung oras ko. So, short video na lang. And also, tingnan niyo yung buko. Pad ang aking buhok sa lakas ng hangin. Paalis na. Balitin nila dito, oh. Hindi yung ugat niya, maiksi pa lang. Alam niyo, kahapon gusto kong pumunta ng wet market. Hindi kaya ng paa ko. Kasi yung daliri ng paa ko nakarating na dito sa may taas niya, sa pataas. Ayun, natakot kaya ako. Yung mahina yung aking mga yung legs ko. Siguro yung pag-exercise ko ba, naunat yung mga litid-litid. Nag-exercise kasi ako sa live ko kahapon dito sa Cricket Club. Parang yata yung mga litid niya. Nabigla. Nakakatakot kaya. Ang ginawa ko, para lumakas ako, nag-spray ako ng melatonin spray sa ilong ko para makaidlip ako. Kaya wala ako talagang magigisan na naka-live. Kasi nga, yung tulog talaga. Kasi pinapahina ang aking katawan. Kailangan kong matulog. Pero yung melatonin na spray na yun ay maganda. After 30 minutes or more, hindi ko na mamalayan na tulog na ako. Kaya pag nagigising din ako, na umiihi. Kasi si Miss Ling laging dumadaan sa tabi ko, yung paa niya, nadinig ko. Pero at least nakatulog ako. Hindi ko kasi makita yung sleeping pills, yung malakas. Kaya yun ang ginamit ko. Mabisa yung spray ng melatonin. Ang ingay naman ng nagdi-drill sa daan. Naglalagay sila ng Christmas light dito sa Cricket Club. Hindi naman Christmas tree yan yung halaman. Yan, dito ako. Palapit. Akyat ako doon sa taas. Punta muna ako dyan sa my swimming pool. By the way, support natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, sa lahat ng mga team Kalinga partners dyan sa landing pads.
Shout out sa lahat. Nandito ako sa may swimming pool. Important notice. There. Oh, walang naliligo oh. Kung swimming pool ko lang ito. Every morning and night. Ang sarap dito mag-exercise. Maglangoy. There. Noon nung medyo bata-bata pa tayo, doon sa Repulse Bay. Yan, pumunta ako doon sa may yung bilog. Kasi nagkakaroon tayo ng leg cramps noon, kaya kailangan ko ng sulbabida kahit maliit lang. Nararating ko yun, yung bilog doon sa may malayo. Kasi gusto kong mag-swimming talaga. Kaso nga lang ngayon, medyo may dinaramdam tayo, hindi na ako masyado. Last time pumunta kami sa Batangas City. Ayun, may swimming pool doon sa nirentahan naming transient house. There. Naglangoy-langoy lang ng konti. Magaganda yung sa Batangas kasi ginawa nilang business, yung mga pinapagawang bahay doon. Tapos may swimming pool. There. Yung kapatid ko, yung engineer ang nagrenta. Kasi gustong-gusto niya yung mga malalayong lugar. There. Tapos lahat pwede kang magdala ng maraming barbecue, iluluto, mga luto, iluluto. There, mag-ihaw ng isda, pwede doon. Kompleto naman, basta bibili ka ng mga lulutuin mo. Ay, nag-enjoy kami noon sa Batangas. There. Nandito ako sa baba ng cricket club. Sa CCC restaurant. Pataas na ako. Lifeguard. Dati dyan kami kumakain ni Miss Celine. Nagda-drive siya. There. Kahit na nagluluto na ako, gusto niyang kumain dyan. Kaya let's go. But I'm cooking. Never mind, let's go. Ganon kami noon. Kaya nag-i-enjoy ako sa time ni Miss Celine. Ngayon, hindi na siya. Mahina na siya. Kaya hindi na. Nakarating na ako dito sa may umbrella. Medyo mahina pang aking mga paa maglakad. Oh my God. Bebero mo naman, ang tagal lang hindi ko pagtulog gabi-gabi yan. Kahit madaling araw, plenty of time to sleep. Wala. Nakahiga lang ako, nakapikit habang nakaon yung mga piniplay ko sa mga natin, partners na, mga Kalingap, team Kalingap partners, saka mga subscriber natin. Nagbibisit din tayo there. Ewan ko, parang natatakot din kaya ako. Kahapon hindi ako makarating doon sa kahit man lang sa groceries, hanggang sa 7-Eleven lang ako nakarating kasi iba yung pakiramdam ko kahapon talaga. Ngayon pati yung legs ko. Buti ka mo nakaidlip ako kaninang umaga. Hirap kaya may sakit tayo. Kaya kahit na wala tayong tulog, nakapli tayo sa YouTube. Hindi natin maipi-play lahat yung mga kahit i-send mo sa akin sa Messenger. Kasi hindi ko mapapanood lahat yan. Siyempre marami tayong papanoorin, yung mga una nating mga pinapanood noon, nung mga wala pang mga hindi pa malaki ang community ng Team Kalingap. Halos hindi na ako makabisita sa kanila. Sa mga ambassadors na lang. Halos pag mapanood mo yun, wala na. Hindi mo na mapanood ang iba. Ang importante sa akin si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Robs, si Ate Edna. Minsan di rin ako nakakasabay na nakakapanood. Minsan nagpi-play na lang ako. Nagre-replay pagkaya ang oras. Pati yung pagtulog ko, wala na, pati yung pagtrabaho ko na antala. Dahil sa pagtulong natin, buti ka mo, nakaplansya ako kagabi hanggang 12 o'clock. Dahil hindi ko na namalayan yung ni Kuya Bal, yung live music, midnight music niya. Kasi nga gusto kong mamalansya, wala na kaming isusuot ni Miss Celine. So nakaplansya ako kagabi. Pero marami pa.
nung winter hindi ko pa naumpisahan, winter na naman. Nang dahil sa YouTube, mga kalingap partners natin na pinapanood, yung mga subscriber din natin, yan, yung mga trabaho natin, huwag nyong pabayaan. Kasi okay lang yun sa akin kay Miss Celine, kasi kaming dalawa lang, walang makikialam. Pero hindi pwedeng hindi galawin yung trabaho natin, kasi mabuntanan tayo ng trabaho, mahirap na. So at least may time akong manood. Hindi na ako magla-live ngayon kasi wala nang oras, kasi mamaya lalabas na rin si Miss Celine kasi galing ako sa kainan, medyo malayo din ang lakaran. Iba talaga yung pakiramdam ko, kasi biro mo noon, hindi ako umuwi itong taon na ito, yun lang ang rest ko sa bahay, makakatulog. Hindi ako pinauwi kasi gusto ni Michael minsanan ng aking pag-uwi pag mag-for good, biro mo noon pero sisingilin ko yun, yung 1 month home leave ko, saka yung back and forth na airlines ko. Kala niya siguro libre yun. Kasi mas importante yung pamilya ng asawa niya na yun, kasi yung tatay niya kasi si Miss Celine marami siyang lakad-lakad yung katulong nila sa kabila para sa bata yun, saka sa bahay nila lahat-lahat. Oh my God, halos wala na siyang pahinga, namatay din yung nanay niya, hindi niya nakita. Kasi ang mga Muslim, pag namatay after 1 day, itatabon na nila. Kaya hindi niya nakita yung nanay niya. Biro mo noon, very hard. Kasi sabi ko, may kakayahan naman, bakit hindi na mag-isi sa bahay nila? Sabi niya, mas importante sa kanya yung religion. Kasi pupunta siya sa iba't ibang bansa sa Middle East, Saudi Arabia. See? Mas importante yung religion kasi yung makita ang pamilya. Mahirap yung gawain din nung Indonesian doon sa kabila. My God, halos non-stop yung trabaho niya. At least mas maaga siyang natatapos noon, ako hanggang alas 12 nung hindi pa si Miss Celine ang hawak ko noon. Bye for now mga Team Kalingap. Medyo tumigil yung malakas na hangin, parang may bagyo. Pag ganyan ang hangin niya, iba ang dating, may bagyo yan. Guys, sa Pilipinas, di ba, inaantay yung super typhoon dyan? Baka ito, yung niya. Pero wala pa naman, hindi pa naman nakalagay dyan na may typhoon na darating dito sa Hong Kong. Ibaba ko muna yung aking bag, mabigat yung aking bag. Kasi may tubig ako dyan, yung half ng fried noodle nandyan sa bag ko, for Miss Celine. Bye mga Team Kalingap, shout out sa lahat. Good afternoon na. Hindi na kami magtambay sa coffee shop kasi mag-rest. And then mamayang hapon punta ako ng groceries, bili ng eggs saka bread, something to cook for tomorrow also. Yan, hindi na kami dadaan dyan sa coffee shop. Dadaan lang kami sa loob, palabas. Magta-taxi ulit kami pa uwi. Gusto kong mahiga ulit. Oh my God, mag-rest muna ako, and then lalabas ako ng alas 4 siguro, 4:30 ganon, para hindi ako masyadong malit sa labas. Ang hirap talaga yung aking paa, medyo, yung katawan ko mahina. Siyempre yung legs natin, dahil sa walang tulog gabi-gabi yan. Kung tagal kong walang tulog yan kung iba yan patay na, matagal lang namatay pag hindi nakakatulog pag gabi. At least medyo nakaidlip ako late ng umaga na kasi nag-spray ako ng melatonin. Mabisa pala yun. Pero magantay ka ng mga 30 minutes, more than 30 minutes bago dire-diretso na. Pero kulang pa rin yun. Gusto ko yung tulog na medyo matagal-tagal. During daytime, marami akong time na matulog, pero hindi ako makakatulog. Iba talaga. Unless na maglasing siguro ako, inom ako ng hard, and then makakatulog ako. Pero hindi ko naman ginagawa yun. Okay lang yung beer. Pero yung iba kasi nagiinom sila ng gin, yung hindi makatulog, yung nasa treatment noon, hindi sila talaga
nakakatulog. Ngayon after treatment na ako, ganun pa rin. Kasi nga lumalampas ako sa last dose noon kasi pag before 2 o'clock, nagiinom pa ako ng kape yan. Nakakatulog ako talaga pag once na 2 o'clock, yun, patulog na ako. Pero pag lumampas ako ng alas 2, hindi na ako makatulog yan. Late na ng umaga ako makakatulog. Buti ka mo maganda yung aking time ng trabaho ko, okay lang noon. Pero ngayon okay lang kay Miss Siling, kaso nga lang, wow, sobra talaga. Yung iba yan, wala na silang lakas talaga. Pero ako, pinapakiramdaman ko lang yung nararamdaman ng katawan ko. Medyo nanghihina ako itong few days, yung mga paa ko. Pero kahapon talaga, halos natakot akong lumayo doon sa bahay namin. Kasi nga iba yung pakiramdam ng paglakad ko. There. Kaya tumigil-tigil ako pag naglalakad. There. Bye for now, mga Team Kalingap, shout out.